Isang mapagpalang araw po sa ating lahat dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, Katiits, at dyan sa Zamboanga and Mexico sa ibang bansa. Muchas gracias, amigo. Bago po ako mag-umpisa po, aking pong pinasasalamatan po yung mga masugid kong supporters, mga avid kong supporters po sa walang sawang pagsubaybay po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo, Katiits. Bago ko i-decode, i-analyze po itong pinadala po natin Katiits na picture na isang stone marker sa akin, mga Katiits. Yung mga mga Katiits, yung gustong magpapadikod, isend nyo lang po sa aking messenger, Alejandro Sanchez po, yung nakasid ang profile ko, naka-sunglasses, kasi maraming Alejandro Sanchez po na lumabas doon, mga Katiits. So, yung nakasid po, ang inyong pipiliin. Medyo naka-sunglasses ako doon. Para i-try natin i-decode yung mga symbols, signs, and markers na inyong ipapadala sa akin. Okay, maraming salamat po, mga Katiits. Ito po, mga Katiits, ay aking tapos pusong pinasasalam. Mayroon pong pinadala po ng isang Katiits po natin upang ipadikod po sa atin ating pong tulungan yung mga Katiits po natin gustong tumulong din, mga Katiits. Pwede po kayo kung mag-comments po sa aking comment section below at ating pong tulungan po ang isang pinadalang stone markers po mula sa ating Katiits. Ito po ay ang aking napapansin po dito ay isang triangle, triangle marker na medyo double markers to. Sa tingin ko po ito ay isang medyo malayo ang distansya nitong marker nito, Katiits. Sa nakita kong isang sadyang ito'y dinikit o talagang man-made ang pagkagawa nito, Katiits, sa marker nito. Dahil ito'y dinikit po sa isang bato pa. Itong isang pyramid sign o hugis pyramid na markers na ito, mga Katiits. So, tingnan po itong Katiits. Itong isang pyramid ng Katiits ay ito'y isang hulugan na naka-pinpoint po ito doon sa kanyang northbound area, mga Katiits. I-check nyo po, mga Katiits, yung kanyang upper portion, pointing north, dahil ito'y nakaturo po yung kanyang yung tulis na pyramid na pwedeng nagtutukoy doon sa areang yan, mga Katiits. So, mga Katiits, pwede nyo pong gamitan po niyan ng metal detector, yung mismong kabuhan ng markers nito, mga Katiits, or scanner or locator, mga Katiits. Pwede rin yung gamitan po yan ng isang compass
kung ano po yung lalabas na ilang degrees ang apat na anggulo mga katiits, from east, west, north, and south mga katiits. So, kalimitan po sa mga na ganito po naka-pyramid mga katiits ay isang treasure item na medyo may kalayuan po yung distansya nito. Dahil may mga ganitong pyramid na rin na mga katiits po natin na nakakuha po mga katiits at medyo may kalayuan po yung kanyang distansya po. So, i-check nyo po sa apat na anggulo, from east, west, north, and south. So, pwede nyo pong i-detect po yung unang-una yung east mula sa distansyang 1 to 5 meters. Ganun din po yung north. Pwede nyo pong i-detect nyan ng metal detector or scanner or locator ng 1 to 5 meters din. Ganun din po yung kanyang west area, 1 to 5 meters din ang distansya mula sa markers nito mga katiits, as well as the south area mga katiits. Kung mga katiits, hindi lang yan po ang inyong baka mayroong coordinated marker sign or counter sign po ito mga katiits. Tingnan nyo po yung layo din ng ganyang 1 to 5 meters. Baka mayroon niyang coordinated marker or counter sign marker ito mga katiits. Or mayroong mga punong kahoy na nakapaligid nito, mga old century tree. Pwede pong magiging counter sign, counter marker pointing the items mga katiits. So ito po, tingnan nyo lang po yung paikot, yung apat na angle mula sa east, west, north, and south mga katiits. So, kung meron wala kayong gamit mga katiits, mga treasure hunting equipment, tulad ng detector, scanner, locator, at medyo mahirap talaga mga katiits kasi nga ang pagdidecode at kung mag-rely lang tayo sa mga marker signs, arrowhead, symbols, ay hindi ganun talaga ka-accurate mga katiits. So, ganun talaga. Ang gagawin po natin, pwede tayo mag-tisdig sa mag-apat na anggulo mga katiits. From west mga katiits, pwede tayo mag-tisdig dyan ng 1 to hanggang 3 meters ang distansya, ang layo. Bandang east, try na po kasi kalamitan po ang Japanese ay sa east po, yan ay linalagay po yung items. Ganon din po yung north area niya. Pwede tayo magtistig ng hanggang 1 to 3 meters ang layo mula sa batong ito mga katiits. As well as the west side area and saka sa south area mga katiits. So, yan po muna ang iyong gagawin, lalong-lalo na mga katiits, kung wala tayong treasure hunting equipment. Ganun talaga. Napakahirap po sa isang treasure hunter na wala pong treasure hunting equipment dahil po ang ating binabasehan lang po kung ano po yung mga sign, arrowhead, pointing arrow, yung mga markings na pwede nating susundan po yung mga kung saan pong nakaturo, mahirap po talaga kasi nga ang mga Japanese po mayroong mga reverse sign na pabaliktad. Instead na sa south ay naging north, instead na sa east ay naging west. Ganun po talaga mga katiits sa mga signs po dahil hindi talaga 100% po na malocate po natin yung items. Kaya ang ating gagawin, magtistig lang tayo, magtistig. Pwede tayo magtistig dyan ng, sa apat na anggulo mula east, west, north, and south. Pwede tayo magtistig dyan ng 1 meter to 1.5 meters deep ang lalim mga katiits. So,
yun po ang maganda po dito dahil itong markers na ito ay isang pyramid. So, isa din sa ginagamit na markers na symbol to ng mga Japanese mga ka-TH. So, mahilig po yan sa mga pyramid, mga ka-TH. So, yung napapansin nyo mga ka-TH ay may naka-pinpoint ng west area, may naka-point ng north area. So, tingnan nyo po yung dalawang nakikita kong pwedeng doon pwedeng nakalagay yung item. So, yung north and west, yun po napapansin ko. Pwede na pong i-detect yan o kung mayroon kayong detector or scanner locator. Kung wala naman po, i-test nyo po yung north and west. So, yun yung aking, doon po ako nakapokus sa north area, din yung sa south area mga ka-TH. Kasi nga, yung dalawang bato na nagkadikit ay pointing north yung isa ay pointing west mga ka-TH. So, pwede nyo po yan i-test dig mula sana po ay tayo ay nakapagbigay ng konting linaw at pag-analisa sa pagdikod po na pinapadala po ng ating ka-TH. Maraming salamat po sa mga ka-TH po nating nagtitiwala sa aking YouTube channel, mga supporter ko sa aking YouTube channel po. Thank you so much po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel. Check nyo rin po, mayroon pa akong huling napapansin po, isang triangle sign sa markers na ito mga ka-TH. So, pwede pong ito ay talagang maraming anggulo na pwede nyong titingnan ito mga ka-TH kasi nga mayroong triangulation po ang naka-flat o naka-okit. Huli ko na napansin po. So, i-check nyo po yung kabuuan ng bato, yung kabuuan ng marker stone sign ito. Baka dyan lang mismo malapit yung items mga ka-TH. Okay mga ka-TH, maraming salamat sa inyo sa pagtitiwala sa aking pagdidikod. Sabi ko nga sa inyo mga TH, hindi ko masabi na 100% po yung aking pagdikod, pag-analisa, kasi nga wala tayong treasure hunting equipment na ito'y isa sana sa makakatulong na quickly determine, madetect po yung items nasa paligid nito mga ka-TH. Okay, muli, maraming salamat po. Sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, thank you so much for watching. God bless us always.